Hello mga kaplantita! Ito na naman ulit tayo dahil again, summertime, mag-umpisa na naman ulit tayong magtanim. So, hindi lang po bulaklak ang ating mga itinatanim kasi para naman meron naman tayong mailuluto. Kasi yung mga bulaklak kasi for your eyes only lang po. So, dito po may nakikita kayong itinanim ko. Ito first time kong nagtanim nito. Ewan ko kung mapansin nyo kung ano ito. So, ayan, nahulaan nyo ba kung ano ito? Ito po ay asparagus. So, sinubukan ko guys na magtanim ng asparagus. Ito siguro naitanim ko siya ng yung seeds, from seeds talaga. Nilagay ko dito, medyo matagal siyang nag-sprout kasi nung nilagay ko is medyo malamig-lamig pa siya talaga. So, ganun pala yun, hindi pala talaga siya mag-sprout kaagad. Akala ko nga, hindi na siya mag-sprout. Akala ko sira yung seeds na nabili ko. Pero, after siguro mga after a month or hindi naman siguro umabot, eto na siya. Ayan, medyo malalaki na, oh. Ayan na, so i-update ko kayo pag ito'y malaki-laki na kasi po ito po yung napili kong itanim ngayon sa mga veggies kasi po ito ay mahal. Ayoko nang magtanim nung mga tinanim namin dati na yung pechay kasi marami naman tayong nabibiling pechay doon dyan sa market na mura lang, lalo na pag summer. So ito talaga kasi hindi siya minsan naging mura sa pamilihan. So kaya ito yung napili natin, sinubukan nating palakihin at na-research ko, mukhang medyo matagal-tagal siya pero tignan natin, baka naman magiging successful tayo dito siguro kasi nang na-research ko kasi parang aabot siya ng 6 months bago siya talagang mapakinabangan, pero try lang natin. Wala namang masama sa mag-try. Di ba? So ito po yung pot na to ang nilagyan ko lang kasi nandito po tayo sa 4th floor. So wala tayong space kaya sana magiging successful siya. Dalawang pot yan, ito at saka ito. Yan, medyo maliit pa. Ayan, may sumabit na ano ba yan? Hello, so nandito po tayo sa ating maliit na garden at ito po ang ating asparagus. So since malabong na po sila, ito po ay nasa 3 months na yata ito. So para mas gumanda yung kanilang tubo, ay may nakita ako na ang dapat daw gawin dito ay tatanggalan itong mga nasa ilalim para mas mag-focus yung sisibol na para yung magugulay natin. So yan ang ating gagawin ngayon. So umpisahan po natin dito. So balitanggalin lang natin ito guys. Kasi so parang lilinisin lang po yung pinakapuno.
Kasi dito naman sa ilalim, tutubo yung mga mag-sprout ang mga pwede nating gulayin. So, tanggalin natin yung mga kasi makakain pa ito ng nutrients. So, instead na dito mapunta yung nutrients, so, putulin na natin para makapag-focus sila sa mag-sprout sa ilalim. First time ko po ito guys na first time ko po itong magtanim ng asparagus dito sa pot. Pero kahit nasa yung sa lupa na yung mga ginagawa sa mga farm, ito ay first time kung magtanim ng asparagus na ever, at dito pa sa pot. So tignan natin kung ano ang maibibigay nito sa atin. Kung makapag-produce ba ng ating inaasahan o ina-expect. Ayan, mahahaba na kasi. Yan, malinis na. Kasi ang sabi, pag nilinis daw ito, mas lalong uusbong yung kanyang nasa ilalim. Dami po rin nakuha. Tignan natin after few days kung ano ang progress. Ito mga mahahaba, okay na yan siya. Ito lang yung mga guys, so malinis na po siya ang ilalim. So after few days, tignan natin siya kung ano ang kung may sisibol ba dito ng mas malalaki o matataba na pwede na natin gulayin. Pero ang hindi ko kasi alam, kasi sabi ko nga first time ko itong magtanim nito. So let's find out kung magiging successful. So ito na po siya, malinis na. Ayan. So meron pa po ako doon na iba pang mga puno, pero ito lang po ang ano natin. Linisin muna natin kasi yung iba hindi pa naman masyadong makapal.
Sinisiksik ko lang doon sa ating basil. So, ganito po karami ang ating natanggal. So, let's see.